Si Warren ay determinado sa pagkuha ng kuneho para sa masarap na karne nito at higit sa lahat, ang mahalagang spirit pill nito. Matapos sundan ang hayop ng humigit kumulang 15 minuto, nakita niyang biglang huminto ang kuneho. Tuwang-tuwa, sumugod siya sa kuneho at idiniin ang kanyang katawan dito. Haha, nakunan ko na. Sa wakas ay bakit parang walang laman ang espasyo sa ibaba ng dibdib ko? Parang biglang nawala yung rabbit. Ano ba ang nangyayari? Mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo at walang nakitang bakas ng kuneho sa ilalim niya. Anong F***sake? Pinalot ng malamig na pawis ang ulo ni Warren. Nakita ko ang kuneho. Naramdaman ko pa ang init nito nang idiin ko ito sa ilalim ng katawan ko. Saan kaya nagpunta? Marunong ba itong maging invisible? Gaano kalakas ang kuneho na iyon? Nanghina ka, Great Marshal. Isang malamig na boses sa kanyang harapan ang naglakbay sa kanyang tainga. Nang iyangat ni Warren ang kanyang ulo, nakita niya ang isang lalaki sa kakaiba. Puting damit at mukhang isang maginoong scholar noong sinaunang panahon. Hawak ng lalaki ang puting kuneho habang nakatingin kay Warren ng panunuya. Damat, kaya't ang puting kuneho ay isang panlilin lang niya. Tinadya niya akong akitin dito. Sino siya? Akala niya ba ako si Dexter? Sa halip na linawin ang kanyang pagkakakilanlan, tinanong ni Warren, sino ka? Hindi mo man lang ako makikilala. Wala ka talagang silbi. Kahit hindi mo pa ako nakikita. Hindi ka dapat maging pamilyar sa aura ko. Hindi pa man nakipag-away o nakipag-interact si Warren kay T.S. noon. Kaya hindi siya pamilyar sa aura ng huli. Hindi ko alam kung kalaban ba niya si Dexter o kakampi kaya itatago ko muna ang tunay kong pagkatao. Sa isiping iyon, nagkunwari siyang nakilala si T.S. Ikaw pala, bakit mo ako sinasadyang akitin dito? Sa isang nakakatakot na ngiti, bumulala si T.S. Para patayin ka. Siyempre, ngayon mamatay ka na. Nawala ang mga kulay sa mukha ni Warren. Hindi ko akalain na ang lalaking ito ang kalaban ni Dexter. Mukhang galit na galit din siya kay Dexter. Nagmamadali, ipinaliwanag niya. Maawa ka, hindi ako si Dexter. Sa totoo lang. Kalaban ko rin si Dexter. Ang kaaway ng aking kaaway ay kaibigan ko. Kaya maaari mo kaming ituring na mga kaibigan. Kaagad. Itinigil ni T.S. ang kanyang pag-atake at naglabas ng espiritual na enerhiya upang suriin ang katawan ni Warren. Nagulat si Warren nang maramdaman niya ang espiritual na enerhiya ni T.S. Sino siya? Bakit siya nagtataglay ng napakalakas na espiritual na enerhiya? Ang enerhiya ng isang spirit pill ay 100 lamang ng espiritual na enerhiya na kanyang nanggagaling. Hindi alintana kung sino siya. Siya ay dapat na isang espesyal na tao. Natarante si T.S. habang ini-inspection si Warren. Hindi ikaw Dexter. Bakit ba ang lakas ng aura mo? Dapat magkarelasyon kayong dalawa. Sa totoo lang shadow split ako sa katawan ni Dexter. Kaya nga magkaparehas kami ng aura. Nagulat si T.S. Shadow split, ngunit iyon ang natatanging black magic ng Netherworld. Ikaw ba? Don't tell me related ka sa Netherworld. Sa totoo lang, miyembro ako ng Netherworld. Si Elder Erebus ang aking Panginoon. Sa narinig na excited na si T.S. Naroon pa rin ang Netherworld. Hindi ko inaasahan na mabubuhay ang 4 na sinaunang lahi. It must be fate na nabangga kita. Mukhang ang tadhana ko ay pag-isahin ang Netherworld at Koshplan para sakupin ang sangkatauhan. I can't believe he has the balls to say gusto niyang pag-isahin ang Netherworld at Koshplan. Sino siya? Nagtatakang tanong ni Warren sa nanginginig na boses. Sino ka? Bakit mo alam ang tungkol sa pagkakaroon ng Netherworld at Koshplan? Nagulat siya dahil ang Koshplan at ang Netherworld ay napakalihim na organisasyon. Iilan lamang sa mga tao ang nakakaalam na sila ay umiiral pa rin dahil hindi nila ipinakita ang kanilang sarili sa loob ng maraming siglo. Ngumiti si T.S. Ako ang master ng T.S. Island. Sumigaw si Warren. Ikaw si T.S. Sa pag-snap out sa kanyang shock, siya ay tumakas ng walang pagkaantala. Pagkatapos ng lahat,
Siya at si Erebus ay nangongolekta ng mga espiritong bato upang ang tagapangalaga ng bundok Kosh ay makapagtayo ng Soul Pinion Formation upang bitag at alipinin si Thies. Natural lang sa kanya ang mag-react ng ganoon. Takasama ang palad. Pagkaraan ng isang hakbang ni Warren ay huminto siya. Ang kanyang mga galaw ay selyado na para bang siya ay nakulong sa isang konkretong block. Hindi nakakagulat. Si Thies ang gumagamit ng espiritual na enerhiya para bitag siya. Ngumisi si Thies. Wala kang pahintulot na kumawala. Ngayon, tagutin mo ng tapat ang aking mga tanong. O bibigyan kita ng sakit na mas masahol pa sa kamatayan. Unang tanong. Bakit pumunta kayong lahat sa Thies Island? Hindi ko alam. Ayoko talaga. Bulalas ni Warren. Dinala ako rito ng tagapangalaga ng bundok Kosh at ng aking Panginoon. Ayokong sumama. Pero pinilit nila ako. Hindi ko alam kung ano ang pinaplano nila. Nagsisinungaling sa akin. Kalmado. Tinitik ni Thies ang kanyang daliri. Itinulak ang espiritual na enerhiya sa mga butas ng ilong ni Warren. Habang ang espiritual na enerhiya ay umiikot sa katawan ni Warren. Tinunog nito ang kanyang mga laman loob na parang asupra. Hindi na kailangang sabihin. Ito ay isang masakit na karanasan. Akala ni Warren ay mamamatay na siya sa sakit. Ang kanyang lakas ng loob ay agad na gumuho habang siya ay nagsusumamo. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Please. Masakit. Tumigil ka. Bitawan mo ako. Mamamatay ako. Inalis ni Thies ang kanyang espiritual na enerhiya sa katawan ni Warren. Ganun pa man, nananatili ang sakit sa katawan ni Warren habang humihikbi. Nais kang hulihin ng tagapangalaga ng bundok Kosh at Elder Erebus at nakawin ang fortuna na iyong nilamon. Ito ang kanilang plano. Wala itong kinalaman sa akin. Kahit kailan ay hindi ko sila tinulungan na gumawa ng anumang bagay na makakasakit sa iyo. Thies scoffed. Hindi nila ako matatalo kahit magtulungan sila. Nagse-set up sila ng Soul Pinion Formation. Tinabi sa akin ng aking Panginoon na ang Porma Sion ay idinisenyo upang supilan ang mga sinaunang Diyos. So, ito talaga ang Soul Pinion Formation. Inaamin ko. Nag-aalala ako. Hindi ako sigurado kung kakayanin ko ang kapangyarihan nito. Kung ganoon, hindi lang ako makakapagsimula ng away sa Guardian of Mount Kosh. Kailangan ko ng plano. At least, kailangan kong sirain ang formation. Nakatitig kay Warren. Nagtanong si Thies, ano ang pag-unlad sa pagtatayo ng Porma Sion? Malapit nang matapos, kailangan lang nating mangolekta ng ilang spirit stones. Huminga ng malalim si Thies. Hindi madaling sirain ang Porma Sion ngayon kahit hindi pa ito tapos dahil taglay pa rin ito ang napakalaking kapangyarihan. Hindi ako sigurado kung maaari nitong patayin ako sa yugtong ito. Ngunit tiyak na hindi ito magkakaroon ng isyo sa pag-trap o matinding sugat sa akin. Kailangan kong maging matalino tungkol dito. Sa pag-iisip ng kanyang gagawin. Lumingon siya kay Warren. Mayroon kang paraan para lapitan ang Soul Pinion Formation. Hindi ba? Upang maprotektahan ang kanyang buhay. Walang pagpipilian si Warren kundi ang pagtaksilan ang kanyang mga kasama. Hanggat iligtas mo ako, Lord Thies, gagawin ko. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Oo, kaya kung lapitan ang Porma Sion. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang gagawin. At tutuperin ko ang mga utos mo. Mabuti, tumanggo si Thies na may kasiyahan. Hiramin ko ang katawan mo. Papasok sa Soul Pinion Formation. At sisirain ko ito. Nangunot ang kanyang kilay. Nagtanong si Warren. Paano? Umakbang si Thies papunta kay Warren. Taglit kong kontrolin ang katawan mo. Ano? Nang maramdaman ang panganib. Umatras si Warren. Kung kinokontrol niya ang katawan ko. Walang pinagkaiba sa pag-agaw ng kaluluwa ko. Papatayin niya ako. Sa takot, tumakbo si Warren palayo. Siyempre, hindi bibigyan ni Thies ng pagkakataon si Warren na gawin iyon. Nang maging isang sinag ng liwanag. Si Thies ay lamusong sa katawan ni Warren. Agad na naging blanko ang isip ni Warren nang mawalan siya ng malay. Ilang sandali pa ay gumalaw ang katawan niya. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Pinag-aralan ang kanyang mga paa.
At iniunat ang kanyang katawan. Parang custom-made ang katawan na ito para sa akin. Sobrang komportable. Nang mapagtanto ni Thies na nagsasalita pa siya gamit ang kanyang boses. Kinurot niya ang kanyang lalamunan at muling binibigkas sa boses ni Warren. Mula rito, ako si Warren Cruz, ang tagapangalaga ng Bundok Kosh, Elder Erebus, Kosh Clan. At ang Netherworld ay lahat ay magiging aking mga puti. Pagkatapos ng maikling pagsusuri sa mga alaala ni Warren, natutunan ni Thies ang papel ng una sa pagbuo ng Soul Pinion Formation. Kaya, mayroon lamang siyang maliit na gawain ng pagkolekta ng mga Spirit Stone para sa pagbuo. Mukhang hindi siya gaanong nakolekta dahil sa pagiging tamad at pagpapalayaw niya sa sarili. Ano ito? Nagnakaw pa siya ng isang sariwang bangkay ng babae mula sa larangan ng digmaan ni Centuria upang sugpuin ang kanyang sekswal na pagnanasa. Nakakadiri. Nang malaman ang ugali at kilos ni Warren, lumapit si Thies sa Soul Pinion Formation. Sa kanyang pagpunta roon, iwinagayway niya ang kanyang kamay. Hinaila ang kalapit na Spirit Stone sa kanyang palad. Hindi nagtagal. Nakarating siya sa formation at nakita niya ang Guardian of Mount Kush na mukhang abala. Ilang araw na ang nakalipas mula nang matulog ang tagapangalaga ng Mount Kush dahil ang pagtatayo ng Soul Pinion Formation ay umabot na sa huling yugto nito. Hindi niya kayang magkamali dito. Nang maramdaman niyang dumating na si Warren, iniutos niya nang hindi tumitingin sa kanya. Ibaba mo ang Spirit Stones at umalis ka. Huwag mo akong istorbohin. Maingat. Inilagay ni Thies ang Spirit Stone sa lupa at iniwas ang kanyang tingin sa Soul Pinion Formation. Halos kasing laki ito ng dalawang Camp South. Kung mag-e-activate ito pagkatapos nitong makomplito, maaapektuhan nito ang buong isla. Kahit ako ay hindi makakatakas sa epekto nito sa ilalim ng lupa. Natutuwa ako na natuklasan ko ito bago ito ginamit. Sa anumang kaso, kailangan ko pa ring hanapin ang koneksyon at sirain ito. Kung hindi ako mapakali. Ito ay isang komplikadong pormasayon. Kaya magiging mahirap na makita ito. Duda ako na sasabihin sa akin ng tagapangalaga ng Mount Kush kung saan ito matatagpuan. Kung isa sa alang-alang na ayaw niya akong malapit sa formation. Nang mapansin ng Guardian of Mount Kush na hindi umaalis si Warren. Sumimangot siya at tumahol. Anong ginagawa mo? Naghihinala ka. Huwag mo itong tingnan. Ang Soul Pinion Formation ay isang pinananatiling lihim. Wala kang karapatang matutunan ito. Umalis ka na. O huwag mo akong sisihin kapag pinalayas kita. Dahil ayaw sumuko. Nagtanong si Warren. May maitutulong ba ako? Wala lang. Walang kwentang basura. Wala ka man lang nahanap na higit sa isang dakot ng Spirit Stones. Huminga ng malalim si Thies. Kumpiyansa ako na may maitutulong ako. Please let me stay and helping you a helping hand. Mr. Kush. Nagulat. Ang tagapangalaga ng Mount Kush ay tumigil sa kanyang trabaho at lumingon kay Thies. Napag-isipan mo na ba sa wakas ang mga bagay-bagay? Tungkol saan? Pagkunot ng kanyang mga kilay. Hinanap ni Thies ang mga alaala ni Warren at napagtanto ng tagapangalaga ng Mount Kush na gustong kunin si Warren para sa kanyang pangangatawan. Nakita ko, dahil anino ni Dexter si Warren. Magiging kapaki-pakinabang siya kapag nakikipaglaban ang Kush clan laban kay Dexter. Mukhang tinanggihan ni Warren ang alok. Ngunit ang tagapangalaga ng Mount Kush ay nag-iisip tungkol dito. Ngayong iginigiit kung gusto ko siyang tulungan. Sa palagay niya ay pumayag na si Warren na tanggapin ang kanyang proposal. Makikipaglaro yata ako. Oo, meron ako. Sa tingin ko ay isang magandang kinabukasan ang naghihintay sa akin kung susundin kita. Mr. Kush. Tumawa ang tagapangalaga ng Bundok Kush. Natutuwa akong sa wakas ay natanto mo na. Sa katunayan, ang iyong hinaharap ay nakasisilaw kung sasali ka sa Kush clan. Kahit na maging mataas kang opisyal sa Netherworld, magiging freak ka pa rin. Ang pagsali sa akin ay ang mas magandang pagpipilian. Sumasang-ayon ako. Matagal ko nang gustong umalis sa Netherworld ngunit hindi ko alam kung saan pa pupunta. Binigyan mo ako ng pangalawang buhay sa pamamagitan ng pagtanggap sa akin. Mr.
Kosh. Tumango ang tagapangalaga ng bundok Kosh. Mabuti. Mula sa aking sarili. Inaasahan kong susundin mo ang aking pamumuno. Kapag nasa public tayo, tawagin mo akong Mr. Kosh. Gayunpaman. Kapag walang ibang tao, tawagin mo akong Master. Titiis ay sumalungat sa kanyang puso at napabulalas. Oo, Guru. Kukunin ko ang buhay niya kapag hindi na siya kapaki-pakinabang sa akin. Napansin ng tagapangalaga ng Mount Kush na tila interesado si Warren sa Soul Pinion Formation. Nakangiting nagtanong siya, gusto mo bang matutunan kung paano ito gamitin? Agad namang tumango si T.S. Aaminin ko, interesado ako, Master. Sa pormasayon na ito, maaari tayong manalo sa anumang labanan sa pamamagitan ng pag-trap sa ating mga kaaway. Hindi na natin kailangang labanan sila. Mas marami tayong magagawa sa kaunting pagsisikap. Humisi ang tagapangalaga ng bundok Kosh. Tama iyan. Mga brute lang ang gumagamit ng karahasan. Maaaring bitag ng Oshkosh clan ang ating mga kaaway sa pamamagitan lamang ng paggamit ng mga pormasayon. Pwede kitang turuan kung gusto mong matuto. Pero hindi matatapos magdamag ang formation. Nangangailangan ito ng malaking pagsisikap at lakas. Huwag kang mag-alala, Master. Hindi kita bibiguin. Siya nga pala, ang pormasayon na ito ay napakalaki at halata. Guro, ano ang gagawin natin kung matuklasan ito ni T.S. at sirain ito? Hindi mo kailangang alalahanin iyon. Hanggat hindi sinisira ni T.S. ang koneksyon. Ang Soul Pinion Formation ay gagana ayon sa nilalayon. Duda ako na mahahanap pa niya ang koneksyon. Lalong hindi sirain ito. Ito ba ay hindi ka pani-paniwala? Napabuntong hininga si Warren sa pagkamangha. Ano ang isang koneksyon? Maaari ko bang makita ito? Pagkatapos isaalang-alang ito sa madaling sabi. Ang tagapangalaga ng bundok Kosh ay sumang-ayon. Oo naman. Dadalhin kita doon para tingnan ito ngayon din. Pamilyar sa kanya ang lakas ni Warren. Kaya alam niyang hindi kayang sirain ng huli ang Nexus. Kaya naman siya ay walang pakialam sa pagpapakita nito kay Warren. Nag-squatting down. Inalis niya ang isang bato sa lupa at ipinakita ang isang purple na kahon sa ilalim. Pagkatapos ay binuksan niya ang kahon. May isang spirit pill sa loob. Ang spirit pill na ito ay ang koneksyon ng Soul Pinion Formation. Paliwanag niya, ito ay isang sagradong bagay. Ang paggamit nito bilang nexus ay nagpapataas ng lakas ng pagbuo sa pamamagitan ng maraming fold. Kapag si T.S. ay nakulong sa pormasayon na ito, hindi siya makakatakas kahit gaano pa siya kalakas. Isang panginginig ang dumb alloy sa gulugod ni T.S. Hindi ko akalain na ang koneksyon sa Soul Pinion Formation ay isang spirit pill at nakatago sa isang lugar na tulad nito. Dapat sa isla lang umiral ang tableta na iyon. Kaya saan niya ito nakuha? Samantala, inilagay ng Guardian of Mount Kush ang spirit stones na nakolekta ni Warren malapit sa spirit pill. Dapat ma-activate natin ang Soul Pinion Formation gamit ang enerhiya mula sa mga spirit stone na ito. Oras na para tapusin ang mga bagay kay T.S. Halika, palitawin natin ang pagbuo. Hanggat naroon pa si T.S. sa isla. Ipinapangako kung mahuhuli ko siya ng buhay. Nagsalita siya bago umalis. Gayunpaman, hindi siya sinundan ni Warren. Sa halip, yumuko siya, kinuha ang spirit pill, at agad na hinigop ang espiritual na enerhiya sa loob. Nagulat, ang tagapangalaga ng Mount Kush ay umungal. Anong ginagawa mo, Warren? Itigil mo na. Like heck papakinggan kita. Sa isang kisap mata, hinigop ni T.S. ang lahat ng espiritual na enerhiya sa loob ng spirit pill. Ngayon alam ko na kung saan ito nanggaling. Ito ay kabilang sa Camp North Master. Tinakaw mo ba o pinagtaksilan niya ako at inalok sa'yo? Ang tagapangalaga ng Mount Kush ay saglit na natulala bago nagbago ang kanyang ekspresyon. Shit, Godmit. Hindi ikaw si Warren. Sino ka? Sabihin mo sa akin. Ngumisi si T.S. Ginawa mo itong Soul Pinion Formation para harapin ako. Pero tinatanong mo ako kung sino ako. T.S. Ang isipan ng tagapangalaga ng Mount Kush ay nabalisa habang siya ay natigilan sa lugar.
Ito ay lampas sa kanyang wildest imagination na si T.S. ay darating sa krusyal na sandali kapag ang Soul Pinion Formation ay malapit ng makumplito. Ang masaklap pa, hindi niya nakilala si T.S. at pinangunahan niya ang huli sa koneksyon na nagpapahintulot sa kanya na masira ang kanilang plano. F***, para akong tanga. Nasayang lahat ng effort ko. Hindi man iyon ang pangunahing pinag-aalala niya dahil nasa matinding panganib ang kanyang buhay. Batay lamang sa hilaw na kapangyarihan lamang. Alam ng tagapangalaga ng bundok Kosh na hindi siya kalaban ni T.S. Tumalikod siya at sinubukang tumakas. Takasama ang palad. Si T.S. ay wala nito. Sa pag-iling ng kanyang katawan. Higit sa 10 Theoses ang lumitaw. Na pinalibutan ang tagapangalaga ng bundok Kosh at tinatakan ang kanyang mga ruta ng pagtakas. Mamatay. Ang tagapangalaga ng bundok Kosh ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinisingil ang isa sa mga Theoses sa isang desperadong pagtatangka na makawala sa pagkubkob. Nakangiting sagot ni T.S. bago pa makalapit ang tagapangalaga ng Mount Kosh. Ang partikular na T.S. na iyon ay sumabog sa lugar. Ang tagapangalaga ng Mount Kosh ay nagulat sa taktika. Si T.S. ay nakikipaglaban ng walang pinipili sa pamamagitan ng pagpapasabog sa kanyang sarili bago ang anumang kontak. Hindi ba siya nag-aalala tungkol sa mga negatibong epekto? Kahit na clone lang ito ni T.S. Ang explosive power nito ay katulad ng sa isang ultimate class warrior na nagpasabog ng kanilang life force. Inalog ng pagsabog. Ang tagapangalaga ng bundok Kosh ay nawala ng malay. Habang napagdesisyonan ang labanan sa pagitan ng mga elite sa loob ng ilang segundo. Tinakop ni T.S. ang panandaliang distraction ng kanyang kalaban at nagpakawala ng matinding alon ng espiritual na enerhiya na may malakas na mental na enerhiya na nakaugnay sa loob nito para ipilit ang tagapangalaga ng Mount Kosh. Para siyang pasan-pasan ng isang bundok sa kanyang mga balikat. Ang tagapangalaga ng bundok Kosh ay nabigla nang makita ang kanyang sarili na hindi makagalaw. F***, nahuli na ako noong halos hindi pa nagsisimula ang labanan. Masyado ba akong mahina? O masyadong malakas ang kalaban ko? Hindi. Siya ay walang awa upang simulan ang labanan gamit ang isang trump card. Sa pinakakaunti, ang tagapangalaga ng Mount Kosh ay walang kakayahan sa gayong pamamaraan. Para naman kay T.S. may epekto sa kanya ang pagpapasabog sa kanyang clone. Mabilis niyang kinuha ang isang spirit pill sa kanyang bulsa at hinigop ang espiritual na enerhiya nito. Dahil dito, mabilis na gumaling ang pinsalang dulot ng pagsabog. Ang tagapangalaga ng Mount Kosh ay nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Napakasayang para kay T.S. na uminom ng mga spirit pills na parang mga energy drink. Ang koneksyon ng Soul Pinion Formation ay nabuo din mula sa isang spirit pill. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung gaano siya nagsakripisyo para makuha ito. At gayon pa man, ako ay nakulong ng espiritual na enerhiya. Ilang spirit pill ang kailangan niyang inumin para mapanatili ang ganoong intensity. Si T.S. ay mayaman. Sa pagbawi ng kanyang kapangyarihan matapos masipsip ang spirit pill. Binigyan ni T.S. ng malamig na titig ang tagapangalaga ng Mount Kosh. Para sa pagpunta sa aking teritoryo at paglalagay ng isang bitag upang patayin ako. Sa palagay mo paano kita dapat parusahan? Bilang isang mandirigma na matigas ang labanan. Napanatili ng tagapangalaga ng Mount Kosh ang kanyang kalmado sa kabila ng mga pangyayari. T.S., inapo ka ba ng mga Diyos? Tumango si T.S. Tama iyan. Hindi ako makapaniwala na ang mga Diyos ay hindi napawi at nagawang mag-iwan ng mga inapo. T.S., bilang Kosh Clan and the Gods ay matagal nang lumaban. Hindi ba nararapat na patayin mo ako ngayon? Umagalpak ng tawa si T.S. Naisip mo ba ang katotohanan na dati tayong magkakaibigan noong sinubukan mo akong patayin? Sige, magsalita na lang tayo ng tapat. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo para palayain ako. Tumingin si T.S. sa tagapangalaga ng bundok Kosh. Bigyan mo ako ng dahilan para palayain ka. Nang may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Mabilis na sumagot ang tagapangalaga ng bundok Kosh. Pareho tayong may iisang kaaway si Dexter. Kung bibitawan mo ako, tutulungan kitang ibaba siya. Kapag napatay na namin siya, aalis ako sa isla nang walang anumang kapalit.
Maaari mong ipagpatuloy ang kasiyahan sa buhay sa pamamagitan ng paghahari sa isla bilang pinuno nito. Sumang-ayon si T.S. Gusto ko ang ideya. Ayos lang. May deal tayo. Ang tagapangalaga ng bundok Kosh sa wakas ay nakadama ng kagaanan. Thank God nakaligtas ako. Sabi niya, ngayong magkaalyado na tayo. Dapat mo na akong bitawan. Nag-aalinlangan si T.S. Paano kung pagtaksilan mo ako? Huwag kang mag-alala. Ang mga salita ng isang miyembro ng Kosh clan ay sulit sa kanilang timbang sa ginto. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari akong gumawa ng isang panata. Isinusumpa ko na kung hindi ko tuparin ang aking salita, mamamatay ako sa isang kakilakilabot na kamatayan at walang mag-iiwan ng mga inapo. Ang isang panata ay hindi hihigit sa isang pares ng mga salita. Hindi tulad ng ito ay talagang magkatotoo. Kung ito ay nagpapasaya kay T.S., maaari kong ipagpatuloy ang pagmumura sa buong araw. Nakangiting sagot ni T.S. Hindi ako naniniwala sa vows. Dapat mong patunayan ang iyong sarili sa mga aksyon sa halip. Sige, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, iwinagayway ni T.S. ang kanyang kamay para gumawa ng librong gawa sa espiritual na enerhiya. Ano ito? Tanong ng tagapangalaga ng bundok Kosh. Sumagot si T.S. Isang kontrata ng Panginoon at alipin. Isang kontratang Panginoon at alipin. Ang tagapangalaga ng bundok Kosh ay lumubog. T.S. Ano ang ibig sabihin nito? Kapag pinirmahan mo na ang kontratang ito, magiging alipin kita at mananatili sa akin habang buhay. Sa ganoong paraan, mapagkakatiwalaan kita at mabibigyan kita ng kalayaan. Sa ibabaw ng aking patay na katawan. Walang pag-aalinlangan ang tagapangalaga ng bundok Kosh. Huwag mo nang isipin iyon. Malaking kahihiyan sa Kosh clan ang maging alipin mo. Mabuti. Nagkibit balikat si T.S. Aaminin ko may spine ka. Sana lang ay maipagpatuloy mo ito. Ihahatid na kita ngayon. Teka. Sumigaw ang tagapangalaga ng bundok Kosh. Maawa ka. Kung ano man ang huli mong salita. Iluwa mo, wala na akong oras na sayangin ka. Bigyan mo ako ng oras. Kung pipirmahan ko ang kontrata, malaki ang magiging epekto nito. Kailangan kong isaalang-alang ito ng maayos. Ngumisi si T.S. Obvious naman sa akin na sinusubukan mo lang bumili ng oras para sa pagtakas mo. Hayaan mo akong maging tapat sa iyo. Hindi ito mangyayari. Walang sino man ang makakatakas sa kulungan ng espiritual na enerhiya ng mga Diyos. Mayroon kang natitirang bahagi ng araw upang isaalang-alang ang bagay. At gusto ko ng sagot sa pagsapit ng gabi. Kung tumanggi kang pumirma sa kontrata o hindi mo ako sasagutin. Sa pamamagitan nito, tinapik ni T.S. ang tagapangalaga ng bundok Kosh, na naging dahilan upang siya at ang kanyang pormasayon ay lumubog ng malalim sa lupa at nawala sa paningin. Pagkatapos nito, nagpatuloy siya sa pag-alis. Ang tagapangalaga ng Mount Kosh ay desperadong sinubukang kumawala. Takasamaang palad. Ang kanyang mga pagsisikap ay walang saysay laban sa hindi magugupo na hola. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Nakatadhana ba akong maging alipin? Paano ko ito matatanggap? Sa pag-alis, hinanap ni T.S. ang mga alaala ni Warren at nakita ang mga nauugnay sa Erebus. Si Erebus ay isa sa mga sinaunang elder ng Netherworld na nakulong sa Valley of Death sa loob ng ilang dekada bago lumabas kamakailan. May ilang malabong alaala pa rin si T.S. tungkol sa pag-atake nilang dalawa sa mga tao noong araw. Hindi nagtagal. Nakarating siya sa isang lugar kung saan palagi ang nakikita si Erebus at mabilis siyang nahanap. Nakatipon na si Erebus ng 10-10 Spirit Stones. Bilang isang Netherworld iyan, si Erebus ay naglabas ng negatibong enerhiya. Ang polar na kabaligtaran ng espiritual na enerhiya ng Spirit Stones. Ito ay natural na nagpapahintulot sa kanya na maging partikular na sensitibo sa presensya ng mga Spirit Stones. Nang mapansin niya ang pagdating ni Warren, baka sa mukha ni Erebus ang sama ng loob. Warren, bakit hindi ka naghahanap ng Spirit Stone sa lugar mo? Tigilan mo na ang pagpasok sa akin. Agad na ipinaliwanag ni T.S. Elder Erebus,
Ipinadala ako ng tagapangalaga ng bundok Kosh dito upang ipaalam sa iyo na mayroon siyang sapat na mga espiritong bato para sa pagbuo. Maaari mong ihinto ang pagkolekta ng mga ito ngayon. Anyway, balik na tayo. I-activate na niya ito. Sabay sumiklab ang init ng ulo ni Erebus. Yung matandang B***starred. Bakit niya ipinilit na maghanap pa ako kung malinaw na sapat na ang mga spirit stones? Pinaglalaroan ba niya ako? Pagbalik ko, tuturuan ko siya ng leksyon. Oo naman. Pero na, habang pabalik, maingat na nagtanong si Warren. Elder Erebus, mabibitag ba talaga ng formation si T.S.? Kahit hindi ganoon kalakas ang Guardian of Mount Kosh. Hindi ko maitatanggi kung gaano kalakas ang Soul Pinion formation ng Kosh clan. Hanggat tama ang pagkakaset up ng formation. Hindi dapat maging problema ang pag-trap kay T.S. Elder Erebus, may iniisip pa rin ako. Bakit tayo nahuhumaling sa paghuli kay T.S.? Paanong hindi mo alam? Tanga, ninakaw ni T.S. ang ating fortuna. Alam mo ba ang laki nito? Nakita ko, gayon din. Si T.S. ay isang inapo ng mga Diyos. Sa pamamagitan ng pagkuha sa kanya. Maaari naming pag-aralan siya at gamitin ang kaalaman na nakuha upang makabuluhang mapalakas ang aming lakas. Nag-aalalang tango ang tugon ni Warren. Iyan ang akma. Ilang sandali pa ay bumalik na silang dalawa sa kinaroroonan ng formation. Pagdating niya, pinagmasdan ni Erebus ang paligid. Damn it, nasaan siya? Hindi ba dapat busy siya sa pagkumpleto ng formation? Anong ginagawa niya tumatakbo sa buong lugar? Elder Erebus, hiniling sa iyo ni Mr. Kosh na maghintay sa koneksyon ng Soul Pinion Formation. Kailangan niya ang tulong mo kapag na-activate niya ito. Gaano kalakas ang formasayon na ito? Hindi ako makapaniwala na hindi ito maa-activate ng tagapag-alaga ng mag-isa at nangangailangan ng tulong ko. Sige, pupunta ako doon para tulungan siya. Dapat maghintay ka dito at manatili ka na lang. Lahat tama. Tumanggo si Warren bilang pagsang-ayon sa pag-alis ni Erebus. Nang dumating ang huli sa gitna ng formation, naramdaman niya ang paglabas ng espiritual na enerhiya, na humantong sa pag-activate ng Soul Pinion Formation. Biglang bumagsak ang kadiliman sa lupa, habang nilamon ang itim na usok sa hangin. Mahinang umalangaw-ngaw ang maririnig na umaalingaw-ngaw sa buong lupain. Nakatayo sa loob ng formasayon. Si Erebus ay natigilan. Ano ang nangyayari? Na-activate na ba ang Soul Pinion Formation? Paano ito posible? Sa loob ng isang segundo, naramdaman ni Erebus na parang dinudurog siya ng napakalaking pressure, na nagpa-immobilize sa kanya. Ang kanyang puso ay parang sesubog, habang ang kanyang mental na enerhiya ay dumanas ng isang mapangwasak na suntok. Sa kabila ng kanyang hindi paniniwala, sigurado siya na ang Soul Pinion Formation ay na-activate na. Kalahati. Mabilis na namuo ang galit sa loob niya. Damn it, ano sa tingin ng Guardian ang ginagawa niya? Bakit niya ina-activate ang Soul Pinion Formation? Hindi niya ba nahahalata na nandito ako? Napagkamalan ba niya akong si T.S.? Ang tanga, dahil sa sobrang pressure ng formation. Unti-unting napagtanto ni Erebus na hindi na siya makapagsalita. Kakabutihang palad. Ang intensity ng Soul Pinion Formation ay humina pagkatapos ng ilang sandali. Ang itim na usok sa hangin ay naglaho ng naaayon, na nagpapabuti sa paligid na visibility. Gayunpaman, ang Erebus ay pinigilan pa rin ang natitirang presyon ng pagbuo. Sa hitsura nito, nawala ang kanyang kalayaan sa ngayon. Habang inis kanya ang paligid para sa tagapangalaga ng bundok Kosh. Sumigaw siya. Tagapag-alaga ng bundok Kosh. Tanga, napagkamalan mo ba akong si T.S.? Hindi ba ang Soul Pinion Formation ay isang single-use formation? Maaari mo pa bang i-activate ito laban kay T.S.? Takasamaang palad. Ang tagapangalaga ng Mount Kosh ay wala kahit saan. Nang malaman niya ang katotohanan, natigilan si Erebus. Wala siya dito. Kung ganoon, sino ang nag-activate ng formation? Si Warren lang ang nasa paligid. Pero walang paraan na gagawa siya ng ganoon. At saka, hindi siya sapat na makapangyarihan para i-activate ito.
Nahihiya siguro ang guardian na humarap sa akin. Kaya naman nagtago siya. Lalong nagalit si Erebus, tagapangalaga ng Mount Kosh. Mas mabuting magpakita ka na ngayon. Alam kong ginawa mo ito. Kahit nagtatago ka, hindi mo ako mapipigilan na isumpa kita. Ngayon, lumabas ka rito at palayain mo ako. Sa kabila ng pag-iyak ni Erebus, walang tugon. Sa halip, si Warren ang nagsalita sa panunuya. Hinahanap mo ba yung guardian? Matutulungan kitang mahanap siya. Dahil sa boses ni Warren, nalaglag ang puso ni Erebus nang bumaba ang takot sa kanya. Itong tono at ugali, hindi talaga katulad ni Warren. Kakaiba rin ang aura na pinalalabas niya. Damn it, don't tell me ibang tao siya. T.S. stopped his feet, caused the guardian of Mount Kosh to spring up from the ground where he previously buried. Matapos mabaygo siyang makalaya mula sa kulungan ng espiritual na enerhiya. Ang huling pag-asa ng tagapag-alaga ay para iligtas siya ni Erebus. Gayunpaman, nakita niya si Erebus na nakulong sa loob ng Soul Pinion Formation sa sandaling lumabas siya sa lupa. F***, hindi na ako makakaasa kay Elder Erebus. Siya ngayon ay nakulong. Katulad ko, nagulat din si Erebus nang makita ang tagapangalaga ng bundok Kosh. F***, bakit ka nagtatago sa lupa? Bilasan mo at palayain mo ako. Ang tagapangalaga ng Mount Kosh ay nagpakawala ng buntong hininga. Paumanhin. Elder Erebus, hindi ko mailigtas ang sarili ko. Mag-isa ka na ngayon. Anong sinasabi niya? Nabigo si Erebus na makita na ang tagapag-alaga ay pinipigilan ng espiritual na enerhiya. Ang tagapangalaga ng Mount Kosh ay bumulalas. Pinipilit ako ng espiritual na enerhiya. At malapit nang sumabog ang aking katawan. Espiritual na enerhiya. Nagulat si Erebus. Saan galing? Sino ang gumawa nito? Sabihin mo sa akin kung sino ang gumawa nito. Inilipat ng tagapangalaga ng Mount Kosh ang kanyang tingin kay Warren. Ang iyong alagad ang nasa likod nito. Warren. Umungol si Erebus sa kanyang nagngangalit na mga ngipin. Hindi ka Warren. Iba ka na. Sino ka? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa mukha ni Warren. Bakit hindi ka manghula? Sigurado akong makakahula ka ng tama. Pagkaraan ng ilang sandali, si Erebus ay napuno ng kawalan ng pag-asa nang ang sagot ay tumama sa kanya. T.S., ikaw si T.S. Napakatalino. Umagalpak ng tawa si T.S. Diyos ko. Malapit nang malunod si Erebus sa sarili niyang pagkagalit. Mula sa araw na siya ay dumating sa T.S. Island. Ginawa niya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pagkumpleto ng Soul Pinion Formation para lamang mahuli si T.S. Hindi niya inaasahan na mahahanap sila ni T.S. bago nila siya matagpuan. Bukod dito, ginamit ni T.S. ang porma sayo na bitag nila sa kanya para ikulong sila. Ito na ang pinakamalas na araw ng buhay ko. May tanong ako para sa iyo. Gusto mo bang mabuhay? O gusto mong mamatay? Nagsimula si T.S. Tinanong ni Erebus, ano ang mga kondisyon para sa alinman sa mga pagpipilian? Kung pipiliin mo ang kamatayan, maaari kong bigyan ang iyong buhay ng isang mabilis na wakas. Dahil ang Netherworld at Kosh Clan ay lumaban sa tabi ng mga Diyos sa nakaraan. Ipagkakaloob ko sa iyo ang awa ng isang mabilis na kamatayan para sa kapakanan ng mga lumang panahon. Pero kung pipiliin mong mabuhay, kailangan mong tulungan akong patayin si Dexter. Matapos bigyan ng kaukulang konsiderasyon ang usapin. Tumango si Erebus, walang problema, matutulungan ka naming alisin si Dexter. Siya ang mortal na kaaway natin. Para masigurado na pareho kayong hindi magtataksil sa akin. Kailangan kong pumirma kayo ng Master and Slave Contract. Hindi pwede. Ang reaksyon ni Erebus ay eksaktong kapareho ng sa tagapangalaga ng Mount Kosh. Pareho silang mga mapagmataas na lalaki na hinding-hindi papayag na alipinin sila ng ibang uri. Ang kahihiyan ay lumampas sa individual at makakaapekto sa kani-kanilang lahi. Mabuti, nagkibit balikat si T.S. Kung ganoon, wala akong magagawa kundi ang patayin ka. Sa totoo lang, I don't really care if you both of help me out or not. Habang nagsasalita siya,
Naghanda si Thies na kitilin ang kanilang buhay. Teka, maghintay. Galit na sigaw ni Erebus. Bigyan mo ako ng oras para pag-isipan ito. Kung isasaalang-alang ang bigat ng desisyon. Wala akong handa na sagot. Mangyaring bigyan ako ng pagkakataon na timbangin ang mga kalamangan at kahinaan. Tumango si Thies bilang tugon. Tinisikap mo lang na bumili ng oras para sa iyong pagtakas. Tulad ng tagapangalaga ng Mount Kush. Kalimutan mo na. Walang paraan ang alinman sa inyong makaalis. Sabi nga, I'm happy to give you some time. Ngayong gabi, dapat ay mayroon akong sagot. Kung hindi, magkakilala kayong dalawa sa iyong gumawa. Tumalikod na si Thies at umalis. Tasandaling umalis si Thies. Tinanay ni Erebus ang kanyang tingin sa tagapangalaga ng bundok Kush at sinabing, tagapangalaga ng bundok Kush, ang Soul Pinion Formation na ito ay ikaw ang gumawa. Kaya dapat may paraan ka para masira ito at maialis ako rito. Tama, tumango ang tagapangalaga ng bundok Kush. Pero syempre, tuwang-tuwa si Erebus. Sige, bilasan mo at bitawan mo ako. Paumanhin. Ngunit hindi ko magagawa iyon. Ang sagot ng tagapangalaga ng bundok Kush. Napabulala si Erebus. Ano, ibig mong sabihin dyan? Sabi mo sa sarili mo kaya mo akong iligtas. Nag-aalala ka ba na iiwan kita kapag ligtas na ako? Kung iyon ang iyong pag-aalala, baka titiyak ka na hindi ako isang taong magtataksil sa aking mga kaibigan. Sigurado akong alam mo kung ano ang pagkatao ko. Bumantong hininga ang tagapangalaga ng bundok Kush. Gusto rin kitang iligtas, ngunit para magawa ko iyon, kailangan kong pumunta sa Nexus. Dahil nakatali ako sa spiritual energy cage ni Thies. Hindi ako makagalaw. Kaya paano kita matutulungan? Natahimik si Erebus nang bumakas sa mukha niya ang kawalan ng pag-asa. Kaya kahit hindi mo ako iligtas. Ha? Napahamak ako. Napahamak. Samantala, pinangunahan ni Dexter ang Legion pabalik sa Camp South. Bagamat hindi niya nagawang iligtas si Lacey sa pagkakataong ito, hindi rin naman ganap na sayang ang biyahe. Nakagawa siya ng bitek sa parallel universe kung saan matatagpuan si Lacey at pinakawalan ng espiritual na kamalayan ni Quinlan. Ang espiritual na kamalayan ay hindi katulad ng ordinaryong kamalayan. Ang karaniwang kamalayan ay mawawala pagkatapos na manatili sa labas ng isang araw. Habang ang espiritual na kamalayan ay katulad ng isang bahagi ng kaluluwa ng isang tao. Sa teorya, hanggat nabubuhay si Quinlan, ang kanyang espiritual na kamalayan ay palaging mananatili. Siyempre, teori pa rin yun. Sa katotohanan, kung ang espiritual na kamalayan ni Quinlan ay hindi bumalik sa kanya, ang hibla ng kamalayan na iyon ay malamang na mawawala sa loob ng 10 taon o mas mababa pa kaysa doon. Dahil matagal nang naninirahan si Quinlan sa isla ng Thies, naisip ni Dexter na ang matandang pulubi ay dapat marunong makakuha ng binhi ng apoy. Siya lang ang pag-asa ko. Iyon ay sinabi, may isa pang paraan. At iyon ay para sa Fortuna na magbago ng isip at gumawa ng inisyatiba upang tulungan kaming pandayin ang banal na sandata. Pero no ang Fortuna, I doubt it will change its mind that easily. Pagdating sa kanyang silid, nakita ni Dexter na naghihintay sa kanya si Soul Wolf, Ares, at ang iba pa. Nag-aalala sila na baka magkagulo si Dexter sa kanyang paglalakbay sa labas. Dahil dito, nang makita nila ang lalaki mismo, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam nila. Pagtayo nila, binati nila, Great Marshal, bumalik ka na. Tumango si Dexter at binato si Ares ng divine weapon bago sinabing, eto, para sa iyo itong mid-dark level na divine weapon. Labis na natuwa si Ares at napabulalas. Salamat, Great Marshal. At dito ko naisip na nagbibiro lang ang Great Marshal nang sabihin niyang binibigyan niya ako ng divine weapon. Pagkatapos ng lahat, inilagay niya ang kanyang dugo, pawis, at luha sa paggawa ng sandata na ito. Hindi ko ine-expect na ganito lang ang ibibigay niya sa akin. Napakabuti at matuwid na tao. Si Soul Wolf at ang iba ay tumingin na may inggit. Gayunpaman, dahil naruroon si Dexter, hindi nila napigilan ang kanilang sarili na sabihin ang anumang bagay tungkol dito.
Kailangan kong magbantay kayong lahat sa pintuan at maghintay ng karagdagang tagubilin. Utos ni Dexter. Sumagot hanggang ng sabay-sabay. Naiintindihan. Pinabalak ni Dexter na dalhin ang Soul Wolf at ang iba pang kasama niya sa Primeval Forest para hanapin si Fortuna. Alam niyang masyadong delikado ang pagpasok ng mag-isa at naisip niya na kasama si Soul Wolf at ang iba pang kasama niya. Kahit papaano ay mapapanood nila ang likod ng isa't isa. Pagkapasok ni Dexter sa kanyang silid ay isinara ang pinto. Samantala, si Soul Wolf at ang iba ay nagniningning sa selos habang nakatitig kay Ares. Hoy, Ares, hindi mo ba kami ililibre ng pagkain ngayong ikaw ang una sa aming grupo na nakakuha ng banal na sandata? Bilang tugon, tumawa si Ares at bumulong. Oo naman, baka sa mukha ng mga kasama niya ang sama ng loob bago sila bumantong hininga. Nagtataka ako kung bakit binigyan ka ng Great Marshal ng unang banal na sandata. Oo, kung ako ang tatanungin mo. Sa palagay ko ay mas bagay ako para sa banal na sandata na ito kaysa sa iyo. Marahil ay nasuhulan mo ang Great Marshal ng isang bagay. Napabuntong hininga si Ares. Mag-ingat kayo. Guys, ano ang ibig mong sabihin sinuhulan ko ang Great Marshal? Kapag narinig kanyang nagsasabi niyan, tiyak na sisirain kanya sa maliliit na piraso. I'm sure you all know that he hates to be associated with bribery. Right. Dahil doon, tumahimik ang barkada habang nagpalitan sila ng mga tingin na may hindi maarak na tingin sa kanilang mga mukha. Tama si Ares. Isa ito sa mga bawal ng Great Marshal. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Ares. Nga pala, salamat sa Soul Wolf na nakuha ko ang banal na sandata. Natarante si Soul Wolf nang marinig iyon. Tanong niya, ano ang kinalaman niyan sa akin? Ares, pinagtatawanan mo ba ako o ano? Sumagot si Ares, alam mo ba noong ipinangako sa akin ng Great Marshal ang banal na sandata? Noong binabantayan ko siya dati. Anyway, si Soul Wolf dapat ang nagbabantay sa Great Marshal noong panahong iyon. Pero nagkataon na lumabas siya para lumaban. Pinilit akong manatili at protektahan ang Great Marshal. Kung hindi ako hiniling ni Soul Wolf na manatili sa likuran, siya sana ang tatanggap ng banal na sandata. At malamang na wala akong makukuhang anuman. Ha? Biro ba ito? Halos lumuwa ang mga mata ni Soul Wolf nang marinig iyon. Seryoso ka? Wala akong dahilan para magsinungaling sa iyo. Ang sagot ni Ares, nang mapansin kung gaano kaseryoso si Ares. Isang matinding panghihinayang ang bumalot sa Soul Wolf. Bulong niya, the asterisk man it. Kung alam ko lang na mangyayari iyon. Hindi na sana ako naghanap ng away sa Camp Northmaster at nawalan ako ng divine weapon. Hindi ito gagawin. Kasalanan lahat ito ng Camp Northmaster. Siya ang naging dahilan upang mawalan ako ng isang banal na sandata. Kaya dapat niyang tanggapin ang buong responsibilidad para dito. Pagkasabi niya nun, tumalikod na siya at umalis. Ang iba ay sumigaw sa kanya. Saan ka pupunta? Soul Wolf. Ungol ni Soul Wolf. Aayusin ko ang score sa Camp Northmaster. Natahimik ang lahat. Kawawang Camp Northmaster. Siya ay sinisisi sa isang bagay na hindi niya ginawa. Hindi nagtagal. Natagpuan ni Soul Wolf ang Camp Northmaster. Kakaayos lang ng huli at hihigop na sana ng tubig nang dumating si Soul Wolf. Mukhang mamamatay tao. Nagalit siya. Kunin mo ang iyong asterisk S dito. Camp Northmaster. Naramdaman ni Camp Northmaster ang pagtibok ng kanyang puso. Anong nangyari? Hindi ko akalain na nasaktan ko siya o anuman. Bakit parang papatayin niya ako? Pagkatapos ay maingat siyang nagtanong. Master Soul Wolf, ano ang maaari kong gawin para sa iyo? May utang ka sa akin ng isang banal na sandata. Tandaan. Napaungol si Soul Wolf. Binigyan siya ng Camp Northmaster ng nagdududang tingin. Anong banal na sandata? Kailan pa ako nagkautang sa iyo ng isang banal na sandata? Siguradong banibiro mo ako. Ha? Master Soul Wolf. Sa sandaling iyon, huminga ang Soul Wolf. Tumigil ka na sa paglalaro sa akin. Wala akong pakialam. Dapat mong ibalik sa akin ang isang banal na sandata. Kung susubukan mong umatras dito, tatalunan ko ang kalokohan mo.
Tumahimik ang Camp North Master. Sa Diyos bilang aking saksi. Ako ay inosente. Ito ang una naming pagkikita. Kaya paano ako nagkautang sa kanya ng isang banal na sandata? Hindi ba't sobra ang Soul Wolf? Samantala, nagkulong si Dexter sa loob ng kanyang silid. Naghihintay na magising ang espiritual na kamalayan ni Quinlan. Mahigit 6 na oras ang lumipas nang ang espiritual na kamalayan ng matandang pulubi sa wakas ay nagpakita ng ilang paggalaw. Huminga ng malakas si Quinlan bago sinabing, "Ang sarap matulog dyan. Lacey, ipagluto mo ang lolo mo ng inihaw na manok." "Pwede, kung masaya ako sa pagkain." Agad namang napatalon si Dexter sa gulat nang marinig iyon. "Lolo, yung matandang pulubi ba na sinasabing lolo ni Lacey? Walang paraan na magkaroon ng ganito kakulit na lolo si Lacey. Di ba? Dapat may hindi pagkakaunawaan." "Lacey, Lacey," nang walang tugon. Nagtaas ng boses si Quinlan. Ilang saglit pa nang imulat niya ang kanyang mga mata ay nalaman niyang may mali. Sa sandaling ito, ang hibla ng espiritual na kamalayan ni Quinlan ay walang ideya na siya ay umalis sa parallel universe at ngayon ay naninirahan sa katawan ni Dexter. "Ano ba? Nasaan ako? Nakaalis na ba ako sa wakas sa lugar na iyon? Oh God! Oh God!" Sa sobrang tuwa ni Quinlan ay halos mapaiyak na siya. Nagmamadaling paliwanag ni Dexter, "Huwag ka nang masyadong maging masaya. Quinlan, sa ngayon, ikaw ay isang hibla ng espiritual na kamalayan na umalis sa parallel universe. Bagamat ikaw ay nasa mundo ng mga tao, ang iyong pisikal na katawan ay nakatatak pa rin sa loob ng parallel universe. Isang hibla ng espiritual na kamalayan." Nagdududang tanong ni Quinlan. "Tinasabi mo na isa lang akong hibla ng espiritual na kamalayan." Tumango si Dexter. "Tama iyan. Paano ito posible?" Hindi matuno ang sinabi ni Dexter. Napapikit si Quinlan at napaisip ng malalim. Pagkaraan ng mahabang sandali, binibigkas niya sa mabigat na tono na puno ng kawalan ng pag-asa. "The Asterisk Man 8. Isa lang talaga akong hibla ng espiritual na kamalayan." He then added, "I think I remember you. Apo mo naman ako, di ba?